Noong nakaraan nga, naubusan ako ng empanada. Napakadalang ko pa namang makakita na nagtitinda nun. So dahil nga nag-crave ako, eto, gumawa na lamang ako ng sarili kong version. And syempre, kapag homemade, pasarapin mo na ng bongga. Kaya naman ito, nakikita nyo naman kung gaano kasarap itong ginawa kong cheesy tuna empanada. O diba, kitang-kita nyo naman na napakasarap nito at isa pa, mas pinadali ang empanada na ito dahil hindi nyo na kailangan gumawa ng dough. So bali ngayong araw nga po ay gagawa tayo ng cheesy tuna empanada. At ang lahat ng sangkap nga po dito ay yung nakita ko lamang dito sa aming kusina. Bali nag-isa po ako dito ng sibuyas, tapos ito pong patatas at karot. Isang maliit na patatas lamang po yan at isang maliit lang din po na karot. At ito, dahil wala akong chicken na naka-stack ngayon sa ref, ay ito na lamang pong tuna yung ginamit ko. Bali corn tuna nga yung ginamit ko dito dahil ito yung paborito dito sa bahay. Naglagay lamang ako dyan ng konting oyster sauce, pandagdag lasa dito po sa ating tuna with patatas and carrot. Kapag nagisa na pong mabuti ay pwede nyo na po yung hanguin, then set aside po muna. At dahil meron din akong sliced bread dito, ay gagamit po tayo nitong sliced bread sa halip na magmasa pa po tayo ng pinakang dough ng ating empanada. Mas less trabaho po itong ating empanada ngayon, pero mas masarap naman ito kaysa dun sa nabibili. Dahil syempre kapag homemade ay pwede mo na yung pasarapin ng bongga. So ayan, after ko nga maalis yung mga gilid ng tinapay ay akin po yung finlatten. Pwede kayong gumamit dyan ng baso kung wala po kayo nitong rolling pin. So set aside po muna at gumamit din po ako dito ng 2 piraso ng itlog. At gagamit din po tayo dito ng breadcrumbs. Bali na sa 1 cup po ang dami ng breadcrumbs. At dahil nga po cheesy empanada yung ating gagawin ay syempre gusto ko yung literal na cheesy. Kaya naman naglagay rin po ako dito ng powdered cheese. Yan naman po ay optional na lang kung meron din po kayo nyan sa inyong kusina. At ayan na, nagpalaman ako dito ng ating ginisa kaninang tuna and syempre naglagay na rin po ako dyan ng keso. Bali ang ginamit ko po dyan keso ay yung Eden cheese with hinaluan ko rin po ng mozzarella. Para naman po talagang super cheesy itong ating tuna empanada. Paulit-ulit nyo lamang po yung gagawin and make sure po na maisarado nyo pang mabuti yung mga gilid nitong ating tinapay. O diba, mas pinabilis ito or mas pinadali kasi nga hindi mo na kailangan magmasa pa ng harina para sa dough ng pinakang empanada. At pagkatapos po niyan ay atin naman po itong ididip doon sa ating binati kaninang itlog. Then after niyan ay pagugulungin naman po natin siya dito sa ating breadcrumbs na nilagyan naman natin ng powdered cheese. Kailangan po ay makoat nyo po yung mabuti. O diba, kesong-keso itong ating tuna empanada. Paulit-ulit nyo lamang din po yung gagawin. At kung umabot ka nga po hanggang dito sa part ng ating video, pakipusuan nyo naman po itong ating recipe. And syempre, mag-comment na rin po kayo ng I love cheesy tuna empanada. And syempre, i-comment nyo na rin po kung hanggang saan po ba umabot yung ating recipe ngayong araw para ma-shoutout ko po kayo sa susunod nating recipe. Shoutout nga po pala kay Yol Rojas from Pasay, Gloria Makimot from Negros Occidental, Tede Yubal from Caloocan City, Sir De Jesus Victor from London, Teresita Ang from Canada, and Isabel Macato Padilla from Nueva Ecija. Maraming salamat po sa inyong panonood. At eto na, after nga po nating maprito sa katamtamang lakas ng apoy, eto na, meron ka ng napakasarap na cheesy tuna empanada. Sa susunod nga hindi nasasama yung loob ko kapag wala na akong inabutang ganito. Kasi maglalagay lamang naman tayo ng konting effort at eto na, meron na tayong super sarap na merienda. And kung ikaw nga ay business-minded, nako, panalong-panalo rin itong ibenta. At kung ikaw nga ay nag-iisip lamang ng mga simpleng merienda ng pamilya, subukan mo na rin ito. Dahil siguradong magugustuhan ito ng inyong pamilya. So sana nagustuhan nyo po yung ating recipe ngayong araw na cheesy tuna empanada. Thank you for watching. Serve and enjoy. And kung hindi ka pa nga po naka-follow, paki-like or follow nyo po itong ating page para ma-update po kayo kapag meron po tayong mga ganitong recipe.